Tayo ay nasa ikalimang buwan at welcome po ang lahat sa ating pong Bayanihan Church Planting Meeting number 5. Siguro itong isa sa mga exciting na network meetings na meron tayo. Exciting din ang iba, pero itong Meeting 5 ay isa sa mga gustong-gusto ko dahil ito ang meeting natin na magbabalitaan tayo patungkol sa mga bagong contacts na nagkaroon tayo. At siguro ito rin ang panahon na magkakaroon tayo ng konting balita, baka may mga nabuksan ng Bible study. At kung mapapansin po ninyo, ay ito rin nakaraang buwan na ito, ang unang talagang sugod natin sa target area. Titinan po natin ang ating timeline sa page 71 ng ating pong Bayanihan manual. So mapapansin po ninyo na tayo po ay nasa month 5, pero ang nakaraang buwan ay sumakop sa tatlong steps. Sumako po ito sa confirming the target barangay at inaasahan na ngayon ay talagang confirm na, tiyak na yan ang ating target barangay at nagsagawa tayo ng making contact activities. Siguro ilan sa inyo ay nag-crusade or nag-medical mission or ibang mga paraan pa on making contacts sa target area. Siguro masayang-masaya at siguro kahit ang church natin ay talagang na-excite sa mga ginawa natin sa target area. So, mamaya po magbabalitan tayo patungkol po sa making contact na ating pong ginawa. At siguro habang nagsagawa ng mga activity na ito ay pagpunta nyo sa area, meron na rin siguro ng mga nabuksan na outreach Bible study. Kaya po sa ating timeline ay sakop nung nakaraang buwan ang Start Outreach Bible Study. Ngayon, yamang natapos na ang making contacts, siguro maraming contacts ngayon. Pero, anong gagawin nating susunod? Yan ang pag-aaralan natin ngayong network meeting. Kapag marami ng contacts, sisimulan na ang mga outreach Bible study. Paano gagawin? Yan po ang pag-aaralan natin sa buong maghapon na ito. Nawa po ay maging fruitful at talagang mapagpala tayo ngayong araw na to. God bless po. Buksan po natin sa Bayanihan Church Planting sa page 71. Ang unang topic ay isang paboritong topic ko, Outreach Bible Studies. Page 71 po, Outreach Bible Studies. Ang Outreach Bible Studies ay isang napakalaking pagkakataon na meron tayo. Di nyo napansin? Di nyo napansin kasi lumaki kayo sa Pilipinas. Lumaki ako sa States. Nung dumating ako sa Pilipinas, napansin ko, wow, ang ganda ng pagkakataon para magkaroon ng Outreach Bible Studies. Nung dumating kami noong 1985, yung first assignment namin ay Outreach Bible Studies. Pumunta kami sa bahay-bahay, inalok namin ang Outreach Bible Study. Simple lang, gusto nyo mag-aral ng Bible. Maraming pumayag. 15 Outreach Bible Studies bawat linggo. Aba, sabi ko, ang galing dito sa Pilipinas. Walang ganyan sa States eh. Wala. So nagturo kami ng Outreach Bible Studies. 3 months kami dito, short-term missionary muna. Sabi ko sa Mrs. ko, Sandy, pag uuwi tayo sa California, ito rin ang gagawin natin. Bahay-bahay, mag-alok ng Bible study, magkakaroon din, kagaya ng ginawa sa Pilipinas. Umuwi, ginawa din. Bahay-bahay, nag-alok ng Bible study. Alam nyo kung ilan ang Bible study na nabuksan? Wala, kahit isa. Walang gusto. Kaya sabi ko kay Sandy, Sandy, balik tayo sa Pilipinas. Bumalik kami. Outreach Bible Studies pa rin hanggang ngayon, after 20 years. Plus, kasi marami dito gusto mag-aral ng Biblia. Napakalaking pagkakataon. Maluwag. Tapos, ang napansin din namin, magandang pagkakataon dahil sa hospitality ng Pilipino. Ang galing. Oo. Ang Pilipino, gusto nila magkaroon ng bisita sa bahay. Sa States, hindi. Kung may bisita, abala. Sa Pilipinas, kung may bisita, masaya. So, bigyan natin sila ng bisita.
para magkaroon ng outreach Bible study sa bahay. Nung nagbahay-bahay kami, nag-alok ng Bible study, ipinasok sa bahay. Nagulat kami. Walang ganyan sa States eh. Oo. Ipinasok sa bahay, tapos, kuminsan, merienda pa. Talagang sabi ko, Sandy, balik tayo sa Pilipinas. Walang ganyan sa States eh. Oo. So dahil sa hospitality ng Pilipino, malaking pagkakataon para magkaroon ng mga outreach Bible studies. Tsaka maganda, pag may outreach Bible study sa isang bahay, pwede maabot ang maraming pamilya. Kung may Bible study sa States, outreach Bible study, ang pamilya ay nanay, tatay, 2 anak, yun lang. Dito sa Pilipinas, nanay, tatay, si Sister Nita, ilan ang anak niyo? Siyam na anak. Lolo, lola, pamangkin, pinsan, katulong, dami. Sa isang pamilya, maabot ang maraming tao. O kahit isa lang ang makilala mo, makilala na rin yung buong pamilya. Pero ang pagpapasimula ng Bible study ay dapat sa tatay. Pag pumayag na ang tatay, mag-umpisa na ang Bible study sa tahanan nila. Kaya maaring una ang anak, makilala mo, sunod ang nanay, pagkatapos yung tatay. Pero ang Bible study, doon sa tatay magpasimula. Sa magitan nga na pag-aral dito, siya ngayon ay na-convince mismo sa mga pag-aaral nito na kailangan din ang kanyang buong pamilya. At doon sa compound na yon, meron pong 6 na bahay, yung Sungkuan family. So doon po yung nag-start, kaya noon ngayon, hindi na lang sa isang bahay, gusto nila ngayon yung sama-sama na, kaya nag-start. Andun kasama na po yung mga buong pamilya ng Sungkuan. Tapos, ang isa pang pakinabang ng Outreach Bible Studies ay yung Biblia mismo ay pwedeng pag-aralan. Lalo maganda, yung Biblia mismo ang hahawakan mo, Biblia mismo ang hahawakan nila. Lalo magaling. Una, nakita ko na pag Bible ang hawak, mayroong dating, may authority kasi alam nila ang salita ng Diyos yung pinag-uusapan. Napakainam kasi yung mga tao, kumbinsido talaga na sila mismo nakita nila doon sa Bible. Kasi yung mga tanong hahanguin mo doon Hahanguin mo yung mga tanong. Tapos nandun mismo sa Bible yung sagot. Kaya napakainam at saka madaling gayahin. Napakalaki pong pakinabang kapag Biblia lang ang ginagamit natin. Una, sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga tao, nakikita nila yung direkta, natututo sila agad ng direkta doon sa Biblia. Nakikilala nila ang Panginoon. Pag Outreach Bible Study, ang pinakamaganda ay simple lang ang paraan na gagamitin. Kung complicated, yung magaling lang ay magiging Outreach Bible Study leader. Konti lang ang Outreach Bible Studies na gagawin. Konti lang maliligtas. Hindi samantalahin yung malaking pagkakataon. Ngunit kung simple lang, magkakaroon ng maraming Outreach Bible Study leaders at mas malaking bunga. Simple ito kasi unang-una, hindi ka na palipat-lipat. Diretso lang. Halimbawa, Kapitulo 2, versikulo hanggang 10, diyan ka lang. And then, isang tanong na ang sagot, nandyan lang lahat. Simple sa nangunguna sa Bible study at simple rin sagutin ng mga nakikinig kasi nandyan lang. Makikita yung mga sagot sa tanong. Yung sistema natin na simple lang, mas maganda. Kasi yung mga tanong, madali nilang sagutin. Madali silang makasagot. Sa sistemang OBS, siyempre andyan yung mga tinitrain natin na mga kasama natin na nagagaya nila yung paano kung magtanong na mismo nakikita nila dun sa Bible. Kaya hindi mo na kailangan mag-lecture pa sila mismo makikita nila. Ganun lang pala kadali. Dahil ito ay simple, mas madali tayong makadevelop ng mas maraming leader sa mas kakaunting panahon. Di ba? So napakalaki ng pagkakataon para magkaroon ng Outreach Bible Studies. Kaya lang, meron din problema. 2 problema. Una, kulang ang Bible study leaders. Pangalawa, kulang ang Bible study materials.
Pero meron din solution. Yung Bible study materials, ang pwedeng gawin, Bible lang. Hindi kailangan bumili ng ibang materials para tuloy-tuloy. Tapos, yung kakulangan ng Bible study leaders, kung simple ang paraan, pwede natin immobilize ang marami. So yan ang pag-aaralan natin ngayon, paano natin gagamitin ang Biblia lang, simple, para hindi lang kayo ay magiging outreach Bible study leaders, kundi immobilize ninyo ang maraming miyembro sa church. Pati yung mga bagong mananampalataya sa church plant, pwede din silang immobilize para sila rin ay magiging outreach Bible study leaders. Basta simple. Paano gagawin? Yan ang pag-aaralan natin ngayon. Kung nakuha nyo yung Anyone Can Lead, pinag-aralan na, mag-review tayo ng konti para lalong malinaw sa inyo. Alam ko, siguro may iba sa inyo, hindi nyo nakuha yung Anyone Can Lead. So kung hindi nyo nakuha, sisikapin natin, ituturo ng konti ngayon at sana sa konting turo, makukuha nyo yung sistema. Kung wala pa kayong kopya, pwede kayong bumili sa PCBS bookstores. So kung meron kayong dalang Anyone Can Lead, buksan po natin sa page 43 at tingnan po natin yung mga hakbang para maghanda ng isang ganitong Bible study. Ang gagawin po natin, number 1 is pray. Bago magsimula sa paghahanda, manalangin, Panginoon, bigyan mo po ako ng insights dito sa iyong salita para maituro ko ng malinaw. Tapos number 2 is read. Kung ano yung passage na ituturo, basa ng basa. Basa ng basa. Maraming beses. Di lang 2 beses. 5 times, 10 times, 20 times, 30 times. Habang binabasa ng basa, lalong magiging malinaw sa atin, magbibigay ang Espiritu Santo ng insights, jot down natin yung mga ideya na gusto natin ibahagi sa Outreach Bible Study. Basa ng basa, napakaganda. Number 3 is write a paragraph title. Kung ano yung summary ng mga talata na yan, isang paragraph, mga 4 or 5 verses o kung ano, magsulat ng isang summary, mga 4 words or less, kung ano yung buod ng buong paragraph na yan. Pag magsusulat ka ng pamagat ng paragraph, maging lalo malinaw sa iyong kaisipan. Pangapat po is write a paragraph question. Ang gagawin, kung ano ang iyong paragraph title, babaguhin lang ng konti para yung pamagat ay maging tanong. Yung tanong na yan ang itatanong sa Bible study, sila ay sasagot. Lahat ng mga sagot ay nandyan sa mga talata para matuklasan nila yung nilalaman ng passage sa Bible na itinuturo. Tapos, step number 5 is underline the answers to the paragraph question. So, may tanong ng paragraph, tapos dyan sa text ng Biblia, iba't ibang sagot. Guguhitan na lang sa inyong Biblia. Makakatulong para pag nandyan na kayo sa Bible study, malinaw na malinaw kung anong didiinin mo. Tapos sa Bible study, syempre maraming distractions. Malakas yung stereo sa kabilang bahay dahil dingding lang ang pagitan. Kumakaho ang aso, may manok na maingay, matawag sa telepono, o dumarating ang mga text, pasok ang tao na lasing, at dadaan ng jeepney, dadaan ng tricycle, maraming distractions. So kung ginuhita na yung mga sagot na didiinin, kakatulong sa atin. Tapos yung step number 6 is underline the words about salvation. So pwedeng guhitan sa isang kulay, halimbawa blue ang ginagamit ko, yung answers to the paragraph question. Ginagamit ko red, yung mga words tungkol sa kaligtasan. Yung mga words tungkol sa kaligtasan, kagaya ng pananalig, kay Kristo, kamatayan ni Kristo, pananampalataya, pinatawad, mga ganyan. Guguhitan at lalong didiinin sa Outreach Bible Study. Yung Biblia ay punong-puno ng mga words na pwede natin gamitin para ipaliwanag yung gospel. Tapos, ang step number 7 is prepare a brief explanation about all the answers to the paragraph question na ginuhitan.
isipin na mabuti, paano ito ay papaliwanag? Pagdating sa Bible study, iyan ang paliwanag. And step number 8 is pray again. Paghanda ng lahat na ito, manalangin ulit, isipin yung mga katotohanan dyan sa Biblia. Ang dalangin ay, Panginoon, tulungan po sila para maunawaan anong ibig sabihin ng pananalig. Panginoon, naway makikita nila may kaligtasan kung umasa kay Kristo. Ganon ng ganon, kung anong nandyan sa teksto. Tapos, bawat isang tao sa Bible study, ipapanalangin din. Dalangin ay, Panginoon, turuan mo po si Ate Josie para lalong tumibay ang kanyang pananalig. Mangusap ka po kay Mang Romy para makita niya ang ibig sabihin ng kaligtasan. Mangusap ka po kay Mark, kay Mitch, kay Leslie, at yung iba pa na sa Bible study. Manalangin na mabuti. Kung ganoon, pagdating sa Bible study, handang-handa na. May kapangyarihan na at makikita yung sagot sa ating mga dalangin. So yun po ay mabilis na review kung paano maghahanda ng Outreach Bible Study. Alam ko mabilis, lahat ng detalye ay nandyan sa Anyone Can Lead, page 43 hanggang 45. Konting review lang ngayon. Ngayon, gagawin ko muna ang isang halimbawa kung paano maghahanda ng isang Bible study at gagamitin natin ang sample sa Efeso 1, talatang 3 hanggang 14. Makikita po natin itong sample sa Anyone Can Lead, page 15 hanggang 42. So kung meron kayong dalang Anyone Can Lead, buksan po natin sa pages 15 hanggang 42. Ang gagawin ay una, paiksin lang yung mga steps na pinag-aralan kanina. Diretso na tayo, magsulat ng pamagat ng paragraph. So dito po, diretso tayo sa Efeso 1:3. Basahin po natin ang text dito. Sabi po rito sa talatang 3, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesu Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Kuminsan sa isang text, may susing salita. There are words that's really the key to the paragraph. At yung key dito, lahat ng pagpapalang espiritual. So ang paragraph na ito ay tungkol sa mga pagpapalang espiritual at sabi dito, sa atin, ang lahat. So yan ang general statement. Lahat ay sa atin. Wala pang specifics na binanggit. Sa mga susunod na talata, makikita natin yung mga specific na pagpapalang espiritual. Bawa dito sa talatang 4, at sa ating ang pagkikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan. Yan ang isang pagpapalang espiritual. Tapos tuloy, sa harapan niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos. So yung pag-ibig niya ay isa pang pagpapalang espiritual sa atin. Verse 5 po, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya. So pwede maging anak ng Diyos. Yan ang isa pang pagpapalang espiritual. Verse 6 po, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga. Kanyang pagkalinga ay isa pang pagpapalang espiritual natin. Verse 7, tinubos tayo ni Kristo. Yan ang ating pagpapalang espiritual. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Pinatawad. Tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Yun din ang pagpapalang espiritual. At meron pa sa mga susunod na talata. Diyan na lang muna para makuha natin yung ideya. So, babasahin natin yung paragraph at gumawa ng pamagat na buod ng buong paragraph. Para gumawa ng pamagat ng paragraph, dapat po ito ay summary of the whole paragraph. At dapat maiksi. Mga 4 words or less para lalong i-summarize na mabuti. Kung mahaba, kuminsan hindi tayo mag-iisip na mabuti. Kung mas maiksi, kailangan mas mauunawaan. So dito sa mga talatang ito, anong pwedeng gawin pamagat ng paragraph? Well, simple lang. Kagaya ng binasa kanina,
ang pamagat na pwedeng gawin ay ang mga pagpapalang espiritual. Yan ang laman. Meron din ibang posible, hindi isa lang ang tamang pamagat, pero ito ang isa na okay siguro. Para makatiyak na maayos ang ating pamagat ng paragraph, balik sa mga katangian ng mabuting pamagat ng paragraph. Yung characteristics ay summary of the whole paragraph, saka short. So itong pamagat na ito, ang mga pagpapalang espiritual, summary po ba ng buong paragraph? Summary ng buo, ano? Pero kung ang pamagat natin ay maging anak ng Diyos, yan ang isang bagay. Tinubos, yan ang isang bagay. Pinatawad, yan ang isang bagay. Ang hinahanap natin, buo. Tapos, maiksi. Maiksi po ba ito? Maiksi lang, ano? So, maganda yan. Kung mahaba, kung ang pamagat natin ay, purihin ang Panginoon Jesucristo dahil namatay siya para sa ating kasalanan, o kung mananalig tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Mahaba. So, maiksi ang hinahanap natin. Ngayon, ang susunod na gagawin, pamagat ng paragraph, tapos tanong ng paragraph. Yung tanong, basta't may pamagat, madaling gawin ang tanong. Babaguhin lang ang pamagat para maging tanong. Halimbawa, kung ang pamagat ay ang mga pagpapalang espiritual, ang pwede maging tanong ay, ano-ano ang mga pagpapalang espiritual? Madali lang. Kung ganoon, makikita natin maraming sagot ay nandyan sa laman ng paragraph. Yung tanong ng paragraph, meron din katangian ng isang mabuting tanong ng paragraph. Ito po yung katangian. Number 1, it's similar to your paragraph title. 2, it's easy to answer. Kailangan yung tanong na yan ay napakadaling sagutin. Para yung mga baguhan, unbelievers at the Bible study, hahawakan nilang Biblia, titingnan lang nila, kayang-kayang sagutin. At masaya sila dahil marunong silang maghanap, marunong silang sumagot. Kung mahirap sagutin, baksak yung Bible study. Di sila matututo, di rin babalik, di rin maliligtas, hindi rin magpa-plant ng church. Pero kung madaling sagutin, yun, kaya nila yan. Tapos, the contents of the paragraph are discovered through answering the question. Yan ang mahalaga. Pag sasagutin nila yung tanong, makikita nila yung mga bagay-bagay dyan. Magtutuklas sila. At dahil magtutuklas sila, lalo sila ay matututo. Kung lecture lang, di masyadong natututo. Pero kung sila ay magtutuklas, matututo lalo. Tapos pangapat, there are many right answers. So dapat sa bawat paragraph, maraming makikita, iba't iba. So hahanapin natin ang tanong, kaya natin gawin. Isang tanong na may ganitong katangian. Tingnan po natin kung ang ating tanong ay sang-ayon sa ganitong katangian. So yung tanong, ano-ano ang mga pagpapalang espiritual? Is this similar to the paragraph title? Similar, no? Easy to answer. Madali lang, ano? Nandyan na, lahat ng mga sagot. The contents of the paragraph are discovered through the answer. Makakatuklas pa sila? Yun. And there are many right answers. Marami. So, okay ito. Meron din iba. Ito ang isa na sang-ayon sa katangian na pwede natin gamitin. Tapos, ang susunod na gagawin sa paghahanda ay guguhitan or highlight yung mga words about salvation. So, ginuhitan na yung mga sagot sa tanong. Ngayon, guguhitan din ang mga words tungkol sa salvation. Halimbawa, dito po sa verse 5. Sabi po dito, tayo ay kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni, Jesucristo. So, didiinin natin para maging anak ng Diyos through Jesucristo. Tapos, sa verse 6, purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Yan ang paraan, ipapakita niya ang kanyang kalinga.
Tapos, verse 7, tinubos tayo ni Kristo na naman. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So lahat ng mga ito, didiinin natin sa ating paliwanag sa Bible study. Yan. At marami din iba. Sample lang yan, yung mga words about salvation. So yun po ay isang sample kung paano maghahanda ng Bible study sa Efeso 1:3 hanggang 14. At makikita po natin sa Anyone Can Lead, pages 15 hanggang 42. Ngayon, tingnan po natin ang ibang sample. Gawin po natin sa Efeso 2:1 hanggang 3. At ito po ay makikita natin sa Anyone Can Lead, pages 52 hanggang 53. So ang unang gagawin ay magsulat ng pamagat ng paragraph. Basahin po natin yung text, verses 1 through 3. At gagawa tayo ng pamagat ng paragraph. Ang sinasabi dito, nung unay, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at nagpailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu nagkahari sa mga taong suwail. Dati, tayo ay kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. So kung yan ang text, anong magandang pamagat na pwede nating gawin? Well, napansin ko dito sa verse 1, sabi dito, noon. Tapos verse 2, sinunod ninyo noon. Verse 3, dati tayo ay kabilang sa mga ito. So ang paliwanag dito ay yung description ng ating buhay noon o dati. So isang pamagat na pwedeng gawin ay ang ating kalagayan noon. Ngayon, ang gagawin, magsulat ng tanong ng paragraph. Babaguhin lang ang pamagat para maging tanong. Halimbawa, ang pwedeng gawin na tanong ay, ano-ano ang ating kalagayan noon? Yan ang itatanong sa Bible study, sila ay sasagot, sila ay magtutuklas. Tingnan po natin yung mga sagot sa tanong, guguhitan natin. Noong una, mga patay kayo. Ganun ang ating kalagayan noon. Verse 2, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan noon. Verse 3, dati kayo ay kabilang sa mga ito. Namuhay ayon sa pita ng laman. Sinunod ang masamang hilig ng katawan. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Aba, kinapopootan pala eh. May poot ba ang Diyos? Meron. Dati, tayo ay kinapopootan pala. At yung mga tao sa Bible study, hindi pa sumampalataya kay Kristo, ito ang kanilang kalagayan ngayon. So yan ang ituro sa Bible study. Yung mga tumanggap, sabihin, ito ang ating kalagayan noon. Pero kung di pa tumanggap kay Kristo, ito ang ating kalagayan hanggang ngayon. So ito po yung mga answers to the paragraph question. Tingnan po natin yung katangian ng isang mabuting tanong ng paragraph para makita kung ito ay sang-ayon sa ating katangian. It's similar to your paragraph title. Similar po ba? O halos pareho. It's easy to answer. Madali po ba? Nandyan lang eh. Ano ang ating kalagayan noon? The contents of the paragraph are discovered through answering the question. Magtutuklas ba sila? Yun, nandyan. Yan ang mahalaga, magtutuklas sa kanilang sarili. Pangapat, there are many right answers. Marami po ba? Ayun, marami. So ito ay isa na magandang tanong. Posible, meron din iba. Basta't sang-ayon sa katangian, yan ang mahalaga.